Drilon, makinig ka sa sasabihin ko. Baka sabihin mong dismal failure na naman to. This is a mega project na makikinabang po ang buong Pilipinas. Boy, tulog Drilon. Ano to? Ano tong naglalakihang project na to? Iconic bridges, LRT, MRT, PNR extension, naglalakihang airport, over 25,000 lamang po kilometers of national road. Dismal failure ba to, Drilon? Ano tawag mo dyan? Lagi ka kasing tutulog-tulog gumising ka nga. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon, ang kauna-unahang railway sa Mindanao na siya pong bisyo ng ating palamura at maginoong bastos na Pangulo. Pero kung di pa po kayo nag-subscribe, subscribe na sa aking channel, The Deed is Forever, at pakipindot na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa aking latest video. Pero shoutout po muna kay Christian Agravante na siya pong laging nagbibigay sa akin ng mga latest info about infrastructure. Shoutout din kay Jack Travel Vlogs. Thank you po kay Rolando de la Peña sa nakakatuwang comment niya. Babasahin ko po mamaya. Shoutout din po kay Eddie Arcoseba, aka Ed Versosa. Shoutout and thank you po kay Mr. Sunny Discaya for the information. Ito po yung sinabi ng isang viewer natin na nakakatuwa po, galit na galit po siya sa mga dilawan. Sabi niya rito, about daw sa mga nega politician, pag natapos daw ang mga infra ni Duterte, huwag papuntahin si Lugaw, si Tililing, si Baboy, si Antivirus, lahat ng mga dilawan na walang kakwenta-kwentang nilalang sa mundo. Kapag nakita ko yan, isa sa kanila babatuhin ko. Natawa po ako nang nabasa ko yun yung kanyang galit po nilabas niya sa kanyang comment. Tapos ito naman po yung kay Eddie Arcoseba, very informative po. Dahil po kasi pag-uusapan natin ang mega project na Mindanao Railways, kaya napaka-importante pong malaman natin yung status ng utang natin. Yung mga hindi pa po nakakaalam tungkol po sa status ng utang natin, heto po ang sabi niya. Sabi ni Sonny Discaya ang utang ng Pilipinas sa labas ng bansa ay 30% lamang. Ibig sabihin ay 70% lamang ang internal debt natin. At ang dollar reserve ng Pilipinas ay $109 billion. Kaya kayang-kayang bayaran ng Pilipinas ang utang sa labas ng bansa. At yung mga nagtatanga-tangahan dyan na dilawan, ayun po yung sabi niya, keso bakal di raw mabayaran ng Pilipinas ang utang, sabi niya mga ugok. Kayang bayaran ng Pilipinas ang external debt ng isang bagsakan lang. O sabihin naman dyan ang iba, bakit nangungutang pa may pera naman palang Pilipinas? Kaya nga reserve yun po yung sabi niya. Tama nga naman, kaya nga reserve. Meron po tayong $109 billion na reserve. Kayang-kaya po nating bayaran ng ating utang na external na 30% lang ng total na pagkakautang natin, both internal and external. O yun po, maliwanag po yun Kaya thank you po Mr. Sunny. Mabuhay po kayo sa inyong information. Sa napakahaba po ng listahan, ang hirap po, Diyos ko nalula ako basahin isa-isa, mga extension ng LRTs natin, MRTs, PNR, at kung ano-ano pa. Tapos sabi ko nga sa last vlog ko, itatopic po natin yung Mindanao Railways. Heto na po. Drilon, makinig ka sa sasabihin ko. Baka sabihin mong dismal failure na naman to. This is a mega project na makikinabang po ang buong Pilipinas. Makikinabang po ang buong Pilipinas dahil po ang Mindanao ay food basket capital ng Pilipinas. Ang ibig sabihin, kung ang kalakalan ng pagkain ay magiging maalwan na, mabilis, at safe, magkakaroon po ng chain effect yan sa mga presyo ng bilihin, lalong-lalo na mga fresh food natin, mga prutas at gulay na manggagaling sa Mindanao. Kaya ito, Drilon, makinig ka Mindanao Railway Segment, ibig sabihin ng segment, maliit na part lang po munang matatapos sa pagsisimula po ng construction ng ating railway. At matatapos po ito sa taong 2022. Malinaw, sa 2022 matatapos. They called it shooting of stars. Dahil for the first time po, in the Philippine history, magkakaroon po tayo, aarangkada na po ang railway sa Mindanao. Sa taong 2022, next year na po yan. Pero mo ang Mindanao, nagsusupply sa atin ng napakaraming pagkain, gulay at prutas and any farm products. Tapos walang mga matitinong kalsada, walang mga matitinong train, walang matitinong transportation na mag-aangkat sa kanilang mga produkto.
Tapos ito na po finally, ginagawa na ng ating Pangulo ang lahat. Mula Apare hanggang hulo po yung project, if you don't know. Tapos ito po, isa lang sa pinakamalaking project niya. Masasabi ko ng project of the century din to eh. Kasi for the first time, magkakaroon ng Mindanao ng sarili niyang railways. Iikot po doon sa buong Mindanao. Makikita nyo naman sa ating mapa, railway map. Color coding po yan. Sasabihin ko po mamaya isa-isa. Ito po yung mapa niya. Kung napapansin nyo po, iba-ibang kulay. Kung magsimula na po tayo sa mga phases nila, sa phase 1 tayo. Ito pong nakikita yung blue line. It indicates the route all the way from Cotabato to Zamboanga. Nakikita nyo naman po from Cotabato to Zamboanga. Tingnan nyo lang po yung arrow. Tapos po yung red line nila, yun po yung northern part of Mindanao. Magdudugtong po ito sa ating pink line. Doon naman po tayo sa green line na west of Mindanao. It will go all the way from Cotabato City pababa to General Santos. Ayan po. Yung purple line naman natin, this is a mid part of Mindanao. Tatawid vertically mula sa northern part to southern part of Mindanao. Purple line is connected to red line ng norte at yellow line and green line of the south. Doon po naman tayo sa phase 5, yun po yung tinatawag na yellow line, silangang bahagi ng Mindanao from Davao City. 4 stations po ang madadaanan dito ng train, magsisimula sa Davao City all the way up to pink line ng Masipit. Yan po. Ito ipapakita ko lang po uli mga ka-DDS mga kababayan ko ha. Yung phase 1 is red, Iligan to Gingoog. Phase 2 is pink line, Nasipit to Surigao City. Phase 3 is yellow, Prosperidad to Tagum. Phase 4, green line, General Santos to Cotabato City. Phase 5 is blue line, Aurora to Zamboanga City. Phase 6, purple line, Cagayan de Oro to Malungon, covering approximately 2,000 kilometers of railways. Kita nyo sa dinami-dami, sa mga nagdaang Pangulo natin, hindi po natin akalaing lahat na itong infrastructure project, golden age of infrastructure, hindi po natin inaakala na sa pagdating po ni Tatay Digong, bukod sa mga corruption issue at sa drug problem natin, NPA communist problem, heto pa po yung karagdagang benepisyo na naihain ng ating Pangulo sa ating lahat, sa mga Pilipino, sa sambayanan. Sino ba naman ang mag-aakala ng isang palamurang presidente, ganito ang gagawin niya, naglalakihang infra. Hindi po to biro lang, hindi po to yung cosmetic lang. Heto po ang magbibigay ng kaginhawahan sa ating lahat ng mga Pilipino. Tingnan nyo po. Hinto muna tayo dyan. Kasi talagang nakakalula po Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, kahit ako hindi makapaniwala, it's happening in our country. Yung mga naglalakihang proyekto, yung mga nagagandahang tulay, yung mga kalsadang napakahaba na ng narating. Sabi nga, over 25,000 kilometers of widened national road na ang naipagawa. Naipasaayos. Yung iba po nilagyan ng mga bicycle lane. Tapos yung mga airport natin, kahit sa mga maliliit na lugar, pinapaayos po, ginagawang modern. Para maging conveniente na po yung pagtatravel natin sa ating sariling bansa. Alam nyo kasi kung magkakaroon tayo ng napakaraming infra, eventually po yung kabuhayan ng Pilipinas aangat.
Yun po ang susunod dyan. Kaya yung next generation po natin makikinabang. Magiging maalawa na po yung pamumuhay. Kasi po ang isang bayang maunlad, hindi po maring magiging maunlad kung wala tayong mga infrastructure na ganyan eh. Kaya yung mga dilawang kumukuda-kuda, sabi nga ni Boy Tulog Drilon, dismal failure daw tong mga to. Kaya ang masasabi ko lang, pag natapos lahat ng to, lalo na yung first ever na ginagawang one of the biggest, one of the most modern, and one of the most beautiful airport in the world, dun po sa Bulacan, Bulacan. Pag natapos po yan, ewan ko na lang kung makita namin kayo dyan mga dilawan na gumagamit. You know, it's not really right to say this, na wag kayong gumamit yan pagka natapos. Kasi panayang pamimintas nyo sa ating Pangulo, sa mga infra niya. Ay ngayon sinasabi nga, the worst dismal failure daw. I cannot take it myself. Dismal failure, Drilon. Tapos, nakikoros na rin yung mga dilawan. Kaya, kayo pagka natapos yan, sad to say, ayoko sanang sabihin eh. Wag na lang kayong gumamit. Tapos, pinagmamalaki nyo mga dilawan, ha? Na karamihan daw dyan, nagsimula proyekto ni Pinoy. Napakagandang example ng project ni Pinoy na simulan sa kanyang era. Nagsimula sa kanyang panahon. Yung Skyway Stage 3. Okay, bravo! Bravo, Pinoy! Alam nyo, kung ilan ang natapos sa loob ng 2 years, yung sinimulan yung cutting of the ribbon, 7% in 2 years. Samantalang si President Duterte, 10 ng kanyang mga secretaries, sasabihin ko uli, Tugade at si Mark Villar, yung NEDA, sila Dominguez, sila Vince Dizon, yan po, magkakasama pong nagtulong-tulong para maging possible po itong mga infra natin na gagandahan, na naglalakihan, na pwede po nating ipagmalaki sa buong mundo. Na magiging kahanay po tayo ng Singapore, Malaysia, Thailand, sooner or later. Di po ba? Biro nyo ha, binasa ko na nga yung comment ng isang viewer natin dito. Sa inis niya, sabi niya huwag kayong makagamit-gamit niyan. Sila Trililing, sila Drilon, lahat ng dilawan. Pero hindi po natin pwedeng sabihin yan eh. Kasi mga Pilipino po sila. Pero how dare you to say mga dilawan, this is a dismal failure. Ang ibig sabihin, dismal failure din ng mga neighboring countries natin. Ang hirap kasi sa inyo, lahat pinopoliticize nyo. Nilalagyan nyo ng kulay. Kahit sa gitna ng pandemic, pinipilit yung pabagsakin talagang Pangulo natin. Bakit? For what? Para maging manatili tayong bulok sa bansa natin? Para manatili kaming alipin nyo? Para manatili kaming alipin ng mga oligarch, ng mga amo nyo? How selfish! Pwes, nagkakamali po kayo. Meron ng social media. Heto na, ako pwede magsalita. I can say whatever I want sa mga nakikita kong mga pamumunan nyo. Sa mga nakikita kong mga selfishness nyo. Yung inyong greed. Biro nyo yung isang viewer nga natin, di ba, nagsalita sa inis niya. Tapos salamat nga pala sa mga viewer na ang gaganda, mga very substantial yung kanilang mga comment. Nagbibigay din po sa akin ng napakaraming information. Pati po ako nagkakaroon ng kaalaman dahil sa inyo. Pero yung mga dilawan na paminsan-minsan sumisingit po rito, wala pong ginawa kundi manggulo. Baliktad po yung utak. Biro mo, sabi ba naman? Ano yan, utang dito, utang doon, baka balang araw, magiging pag-aari na tayo ng China. O ganito na lang mga ka-DDS para medyo detailed yung aking explanation about Mindanao Railway. Color coding yung magiging itsura po ng Mindanao Railway natin. Para maniwala po kayo na talagang liligid po yan sa buong Mindanaoan. Kala ko nga yung paligid lang ng mapa. Yung pala meron pang tatahak vertically, pataas, mula south hanggang north. Nagulat ako nang pinagmasdan ko yung mapa. Tapos, it is good that it is color coding. Phase 1 hanggang phase 7 ba yun? May red, may pink, yellow, green, blue, purple line. Biro nyo ang ganda na naisip nila. Alam niyo po dito sa London, yung tube po na sinasabi namin, yung subway, color coding po yun. At bawat color may mga kanya-kanyang pangalan. At tapos po dito sa Maynila, magkakaroon po tayo ng Grand Station na tinatawag. Doon po magsasalu-salubong lahat yung Philippine National Railway, yung tinatawag na PNR.
Tapos yung mga MRT natin, MRT7, MRT3, MRT9, yung LRT1, pati lahat po ng mga extension. Napakagandang plano. Grand Station. Kaya po tayo mga Pilipino, yung mga manggagaling po sa mga karatig lugar, sa Bicol, sa parting norte, pag nag-travel po tayo, pag nag-commute po tayo gamit ang train, tapos gusto po nating pumunta pa sa iba-ibang lugar ng Maynila, napakadali na po. Kasi po, tutumbok po yun sa Grand Station na siya pong kukonekta sa mga LRTs natin, MRT, na yung mga rota po ay iikot or lalabas po ng Manila. Napakagaang na po. Ganun po rito sa UK. Biro nyo dito sa UK, napakatagal lang ginagamit yan. Finally po, nang nakarating po akong UK, alam nyo, unang nasa isip ko, pangarap ko lang yan eh. Sabi ko, how I wish na sana ganito sa Pilipinas. After 20 years na paninirahan dito, hindi ko po inaakala na sa isang palamura at bastos na pangulo lamang po tayo makakakita ng mga ganitong project. Hindi lang po pipitsuging project, malalaki and diverse. Mula sa ulo ng Pilipinas hanggang sa paanan. Meron nga akong pamangkin, nagtatrabaho sa Bungaw. Malapit na po yun sa Malaysia, Bungaw. Halos pinakadulo na yung maliit na isla ng Pilipinas. Doon may mga nangyayaring widening doon sa mga karagatan natin. Yung parang pinapalapad po yung mga baybayin. Ganun po, tinatambakan nila. Expanding. Kaya kayong mga dilawan, please naman. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Pero there's no point telling that to you kasi wala naman kayong puso para sa amin. Tulad nitong si Lenny, nangangarap, umaasa pa maging presidente. Pero ano ginagawa niya? Puro ngaw-ngaw. Imbis na tumulong, puro dada, puro kuda, puro papoto ops. Alam nyo, hindi na kinakagat ng tao yan eh. Yung papoto ops ka, kunyari, ikaw yung namimigay ng mga goods, ikaw yung nandoon sa mismong area na sinalanta. Alam mo, kung vice presidente ka, you don't have to go to that place. Kasi may mga tao ka eh. Alam ng sambayan ng Pilipino na papapoto ops ka lang para yung simpatya ng Pilipino nasa'yo that you are a working vice president. Hindi na po kami tanga, meron na pong social media. Kaya mga ka-DDS, di ba tayo po namulat na? Because of social media, yung mainstream media na nga, hindi na ganong pinapakinggan ng tao. Kasi, hindi nila inuulat sa bayan, hindi nila binabahagi yung mga napakagagandang proyekto na to. Biro mo, in the midst of pandemic, we are in a troubled emotionally, mentally, nade-depress po tayo, tapos gagatungan pa nila ng mga panlilin lang sa tao. Ginagamit nila yung pandemic para pabagsakin ng gobyerno. Alam nyo, yung mga ganitong klaseng mentality ng politiko, wala po tayong maaasahan sa kanila pag sila ang naupo sa panunungkulan. Ang gagawin lang nila, self-interest lang sa pamilya nila, sa kamag-anak nila, sa mga kaibigan nila, lalo na sa mga oligarch na nagbabayad sa kanila. Ang ABS-CBN hanggang ngayon nagtatrabaho yan. Kita nyo si Ciara Zambrano, kamakailan lang, pumunta ron sa West Philippine Sea. Sabi nga niya kay Lorenzana, nagpaalam, mag-i-interview lang daw ng mga mangingisda. Pero ano po ginawa? Talagang sinadya niya na magpakita ron sa mga Chinese. Siyempre itong mga Chinese, palibasa, binabantayan din nila yung lugar na yan. Biro mo nang tinatanong, sino kayo, anong purpose nyo sa lugar. Imbis tinasagutin, alam nyo yung sabi, babalik na lang kami. Ha? Babalik na lang daw sila ron sa pinanggalingan nila. Tapos eto na, nakahanap sila ng pagkakataon. Bumalik, yung vessel nila. Siyempre, sinundan sila ng mga Chinese. Yung pagsunod pala ng mga Chinese na yun, dahil hindi sinagot yung kanilang katanungan, they are curious, who are they? Ano ginagawa nila rito? Baka naligaw. Ang ginawa, sinundan, iniskortan. Yung hinabol po na term, mali. Kasi pag hinahabol ka ng kaaway, mas mabilis ang ship ng mga Chinese, mahahabol ka po. Kasi mas malaking kanilang ship kaysa yung vessel na ginamit niya. Biro mo, kinuna ng camera. Ano ibig sabihin nun? They want to provoke the Filipino people. This is what the Chinese doing to us and the president is not doing anything. Ha? Buti na lang maagap si Lorenzana, pinaliwanag niya.
kung anong eksaktong pangyayari. Biro mong paalam sa kanila, mag-i-interview lang daw ng mga mangingisda. Tapos nag-stay pa sila ron all night. Kung tutuusin nga, bawal yung ginawa nila eh. Sa palagay nyo ba si Zambrano, kaya niyang mag-hire ng ganong kalaking vessel para pumunta ron sa pinag-aagawang reef? You know, reef is not even a territory. They're trying to provoke the Filipino people para mag-alsa and eventually pabagsakin ng gobyerno. Eh palibasa, hindi nga nangyari, di ba? Kasi napakaaga po na mga DDS vlogger. Kinontradict yung ginawa ni Zambrano. Tapos eto pa, recently lang, yung mga general daw. Nagbaligtara na. Nasa 500 na katao, kasama yung mga general, nagbaligtara na raw. Magbabaligtaran, mga general? Who in a sound mind will do that? Nasa gitna tayo ng pandemic. We are third in ASEAN countries na merong pinakamaraming nabakunahan na. Oh, tapos eto pa. Diba at first, nang hindi pa dumadating yung mga bakuna, sabi nga ng mga dilawan, ayaw daw nila sa Sinovac. Wala silang tiwala sa bakuna ng China. Or any bakuna na manggagaling sa China. Oh, kita mo, sila pa yung mga nauna nagpabakuna. Oh, si Bam Aquino. Tapos ang gagaling yung kumontra. Yung mga iniidolo yung mga American vaccine. Nasa na? Tapos ang bilis nyong magpabakuna. Oh, Bam Aquino, paliwanag, pintas-pintasan nyo. Tapos magpapabakuna rin pala kayo. Oh, balik tayo rito sa Mindanao Railway. Drilon, paliwanag mo to. Bakit ang tahi-tahimik mo? Palibasa lagi kang tulog eh. Biro mo sa Senado, merong mga deliberation. Ilang beses na siyang nakuhanan, tutulog. Grabe, nakaganon pa oh. Nakanganga pa yung bibig. Biro nyo ito mga kababayan na. Hindi po nilang makuhang mapalakas or maging popular ni Lenny. Kaliwat kanan yung pagpapabango nila sa pangalan ni Lenny. Ha? Kaliwat kanan. Yung mga mainstream media, grabe po kung paano pabanguhin yung pangalan ni Lenny. Pero wala, semplang pa rin. Sa survey, halos wala siya ron. Ha? Less than 4%, 1% nga lang yata, 1.5. Hindi na nga sinali kasi talagang wala eh. Lagapak na eh. O ha? Ang ginawa nila, dahil hindi nila mapalakas, wala po silang kandidato next election na. O sige, ganito na lang gawin natin. Kailangan pababain po natin yung rating ng Pangulo, siraan po natin. Ito yung naisip nila. Yung mga general daw, nag-withdraw na. Yung mga 500 na katao, nag-withdraw ng support sa Pangulo. Napaka-fake news. Alam nyo, 16 million ang bumoto kay Tatay Diggs. Hindi nga lang 16 million yan, 21 million kung hindi po dinaya ng Smartmatic. Tapos ipagpapalit nyo sa 500 lang na nag-withdraw ng support. Ano kayo, hilo? Ang saya nyo naman. Siniswerte ba kayo? Kaming 16 million or 21 million na sumuporta, bumoto kay Tatay Diggs. Nang dahil lang sa 500, pabababain nyo sa pwesto ang ating Pangulo? Who in a sound mind will do that? Wala, sige mag-isip pa kayo ng kung ano-ano. Nandito lang kaming mga DDS vlogger na kukontrahin kayo ng kukontrahin. Hope na meron po kayong nalaman about sa mga detalye po ng Mindanao Railway. Yan lang po yung mga detalyeng nakuha ko. Pasensya na lang po kung hindi po ganong detalyado kasi yun lang po yung nakita ko sa Wikipedia. If you like the video, please don't forget to like, share, comment. Yung mga positive comment naman saka yung mga informative comment, yun po yung gusto ko eh. Tapos boardjack nyo po yung mga nagninega-nega dyan. Tapos kung hindi pa po kayo nag-subscribe, pindot na sa subscribe button, pati na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga latest video. So magandang araw at marami pong salamat.